Simulan natin dito sa sabwatang pamilya Marcos. Kompleto na. Nadagdagan pa ang mga pangalang lumulutang na posibleng maging Senate President. Ay, grabe, no? May pagtatalo na. 'Di ba? Meron na nagpapahiwatig na gustong maging Senate President si Chis Escudero at saka si Tito Soto. Oh, yan lang ha. Oh, may tanong ako sa inyo. Kung yan lang talaga ang magtatapat as Senate President, sino sa dalawa mas gusto nyo at bakit? Si Chis Escudero at si Tito Soto. Pero meron pang pangatlo. Umiepal. May gusto pa maging Senate President. O tingnan natin kung sino tong epal na ito. Sa ika-20 Kongreso, kasunod naman ang anunsyo ni Senador Bato de la Rosa na may binubuong Duterte Block sa Senado. Meron Duterte Block, meron Tito Soto, meron Chis Escudero, tapos may Duterte Block. May marami nang posibleng mag-Senate President. Pero sino ito? Sino ito? Isa pang epal gusto maging Senate President. Balak bumuo ni Senadora Risa Hontiveros ng isang independent block. Si Risa naman, isa pang grupo, independent block. Nakatutok si Katrina Son. Sa gitna ng ugong ng pagpapalit ng Senate presidency sa pagpasok ng 20th Congress sa Hulyo, naglabas ng pahayag ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. Nakaw! Pasok, Amy! Ay, nako si Amy Marcos. Ay, nako. Ay, may lutang. Ayon sa kanya, may mga lumapit sa kanyang mga kapwa-senador para himukin siyang sumubok maging Senate President. Kaya kita nyo ha, nagpapahiwatig na to si Amy. Meron daw kumakausap sa kanya na gusto siyang maging Senate President. Noong dumausdos ka sa survey, Amy Marcos, nagdudumikit ka kay BP Sara at panay ang batikos mo dyan sa pagkidnap kay Tatay Digong. Tapos nung nahalal ka, ang unang bukang bibig mo, imbis na ipagtanggol si Tatay Digong, imbis na ipagtanggol si BP Sara patungkol sa impeachment, imbis na kung anong proyekto, imbis na yung dayaan sa eleksyon ang unang lumabas sa bibig mo, merong kumakausap sa yung mga senador at gusto kang gawing Senate President. Trapong-trapo talaga to si Amy Marcos, di ba? Ay sabihin, Coach, sobra ka naman, no? Judgmental ka naman kay Amy. Siya naman ng kinakausap, hindi niya naman sinabing gusto niya maging Senate President. Kinakausap lang siya. Alam nyo, para sa akin, tingnan nyo tong mabuti. Dapat, nung kinausap ka pa lang, binara mo na. Teka muna, may delikadesa ako. Ayaw kong maging Senate President. Isipin mo yung kapatid ko, Presidente. Kamakailan lang, yung pinsan pa namin na si Romualdez, Tambaloslos, House Speaker. At posibleng siya ulit ang maging House Speaker ngayon. Tapos ako pa magiging Senate President? Nakakahiya naman yun sa taong bayan. May kahihiyan ako. May delikadesa ako. Ayaw ko maging Senate President. Over my dead body kasi may kahihiyan ako. Hindi makapalang mukha ko. Di ba? Dapat ganun ang reaction mo, Amy. Saan ka naman nakakita na ang presidente ay kapatid at ang kapatid, Senate President? Si Tatay Digong kung yan, babarahin kayo. Doon pa lang sa reaction mo pa lang kitang-kita na Trapong-trapo ka. Dapat yan, una, sinoplak mo agad. Kung malinis ang puso nitong si Amy Marcos, dapat sinoplak niya na yan
Hindi, pakilagay sa comment section, ha? Lagay nyo, tama ba ako? Dapat may delikadesa to si Amy? Dapat hindi niya binara. Hindi niya dapat in-entertain. Dapat para binara niya. Hindi niya in-entertain yung gusto siya maging Senate President. Pambira, kakahiya naman kayo mga Marcos talaga, oh. Hindi niya tinukoy kung sino ang mga kumausap sa kanya. Nauna nang lumutang ang pangalan ni Senator-elect Kasi alam mo sa akin, hindi na importante kung sinong kumausap sa kanya. Dapat yung reaction mo ang importante. Sinupalpal mo na. Okay lang si Tito Soto, okay lang si Chis Escudero eh. Pero ikaw, ano yan? Papantapat nyo sa Duterte Black? Ano yan? Ako talagang nabubuo yung isip, yung sinabi sa amin ni Tatay Digong. Personally, sinabi sa amin sa Banateros yan. Ayaw niya nung PI. Dahil uupo ang mga Marcos ng pangmatagalan pag nabuo yung PI na yan. Then here you are, Amy. Parang bumubuo kayo ng triangle opens. Bongbong Marcos, Senate President, Amy Marcos, House Speaker, tambaluslos. Mahiya naman kayo talagang mga pamilyang Marcos. Tito Soto na siya raw hahamon sa liderato ng kasalukuyang Senate President Chis Escudero. Kinumpirma ni Senator-elect Erwin Tulfo ang panliligaw ni Soto at Escudero para Ayan, nagliligawan na. So, yan ang maugong ngayon. Okay? Sana naman hindi na umepal to si Amy. Kaya nga tinanong ko kayo kanina kung ang pagpipilian lang ay si Soto at si Chis Escudero, kanino kayo? Lagay nyo dyan. Kay Soto ko as Senate President. Kay Chis Escudero ko as Senate President. O, ganoon, lagay nyo dyan. makuha ang kanyang suporta. Pareho raw siyang inimbitahan ng dalawa para personal na makausap. Kinausap niya ako. Sabi niya, nagpahiwatig naman talaga siya na gusto niya tumakbo as Senate President. Sabi ko, sige boss, pero hindi pa ako nag-commit. I did not make any commitments. Ganon din kay Senator Chis. Nung tinawagan ako ni Senator Chis, sabi ko, sige po, I'll listen. Dagdag niya, mahaba raw ang naging pag-uusap niya at ng kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo ukol dito. Nag-usap kami ni Senator Raffy, mahaba-habang diskusyon namin kagabi. May gusto siya, dalawa lang naman yan eh. Anong gusto niya? Babae? Joke lang. Senator Chis at saka Senator Soto. So, nag-usap kami. Sabi niya, ito yung gusto ko. Nauna nang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na nakatanggap rin siya ng text mula kay Escudero tungkol sa issue. Ang posisyon ng Senate President ang ikatlong pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. Malaking usapin din ito ngayon sa gitna ng nakaumang na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagugulong na sa pagbabalik Yan, napaka-importante niyan, no? As Senate President, dapat ay may yung patas. Sa akin lang yung patas, no? Kasi baka sabihin nyo bias ako. Hindi, kasi ako sa tingin ko talaga wala talagang kasalanan si Amy. Hindi siya dapat talaga ma-impeach. Kung ang basihan natin yung kanyang death threat, napakaliwanag naman kung papatayin siya. Kung ang basihan naman natin yung confidential funds, mas malaki pa ang confidential funds ni Marcos. So, this is public knowledge na talaga naman pinupolitika siya, no? Pero dapat ang pagpili mag-iingat po sa pagsuporta ang Duterte Black na yung talagang hindi kayang diktahan ng Marcos. Yung hindi i-impeach si BP Sara. Hindi yan pagiging bias. Kasi lantaran namang pinipolitika lang ang mga Duterte. Alam ng lahat yan. Kahit grade 2, alam yan. Ang hindi lang nakakaalam yan, yung mga talagang panatiko at saka yung mga bias. Pero kung ikaw ay talagang tapat, alam mong walang kasalanan si BP Sara. Yes, she is not perfect. Pero yung mga reklamo sa kanya sa impeachment, alam naman nating walang katotohanan.
No? So, sa pagpili nyo dyan kay Chis Escudero at saka kay Tito Soto, sino ba dyan yung talagang magiging patas at hindi kayang hawakan ni Bongbong Marcos sa liig, ni Romualdez sa liig, ng pera sa liig, ng kapangyarihan sa liig. Yun ang importante dyan. No? Pero wag si Aimee. Ha? Wag si Aimee. Nakakadiri na tayong Pilipinas. Kung ang ilalagay nyo pang mga senador si Aimee, mahiya kayo sa buhay ninyo, ha? Ang sesyon sa Hunyo. Si Senator Riza Ontiveros naman, sinabing kung ang Duterte Bloc ang lalabas na minorya sa Senado, bubuo siya ng ikatlong grupo ng Independent Bloc kasama sina Senator-elect Bam Aquino at Francis Pangilinan. Bubuo siya ng grupo, 3. Independent Bloc. Tawagin mo na lang yung 3 sabaw. Sabaw-sabaw. Eto si Kiko, isipin mo, nanalo to kung umigop ng sabaw na hindi naman nahigop. Kumain lang sa kaldero, pambira. Ito si Bam Aquino, isa pa tong walang alam eh. Naging Aquino lang yan eh. Oh. Bumuo kayo. Ako, suggestion ko lang to ha. Suggestion lang ito ha. Wala tayong pinagbibintangan. Suggestion lang to. Suggestion. Riza Ontiveros. Buo kayo ng grupo na kokontra sa komunista. Yung tunay na lalaban sa CPP-NPA. Yan ang magulo sa bansa natin eh. Yan bang mga kasama mo lalaban sa CPP-NPA? Okay. Hindi, sige, buhay mo yan. Karapatan mo yan eh. Bahala kayo sa buhay ninyo. Naguguluhan ako sa mga taong hindi marurunong bumoto. Hindi ko alam kung binoto nga ba to ng mga tao o makina bumoto rito sa dalawang ito. Paano nanalo pa ito? Di ba kayo nag-iisip? Aga-aga, iniinit yung ulo ko. Wala po akong planong... Huwag ka magpapopo. Hindi ka malinis. Ha? Magantay ka lang. Sabi nga ni BP Sara, ano yun? Yung may saba-saba. Basta yun. Ha? There will be a time of reckoning. Sisiguraduhin mo na hindi ka nagpapabricate ng ebidensya, Riza Ontiveros. Siguraduhin mo. Hindi tayo nagbibintang. Pero pag nagpapabricate kayo ng ebidensya, asahan ninyo, lalabas at lalabas at lalabas ang katotohanan. Wait lang kayo. tumali sa isang Duterte block. Kung makukuha nila yung label ng minority, may option pa rin po ako or kami kung magdesisyon po Kami kami tatlo na lang isang naman kayo. independent block na magpapatuloy talaga sa pag-check and balance, magpapatuloy sa pag-fiscalize, at pati sa labas ng Senado, magpapatuloy sa pagbubuo ng oposisyon. Pareho Paano kayo naging oposisyon? Hindi nyo nga kine-question yung pag-kidnap kay Tatay Digong. Hindi nyo nga kine-question yung flood control projects. Hindi nyo nga kine-question yung mga maling gawain ni Bongbong Marcos. Paano kayo naging oposisyon? Oo lang kayo ng oo. Nagagamit pa nga kayo sa kalokohan ni Marcos eh. Anong ginawa nyo sa KOJC? Tandem-tandem kayo. Anong ginagawa nyo sa mga Duterte? Paano oposisyon? Kampi-kampi kayo, kinakain ninyo, suka ninyo. Apaka-plastic ng babaeng ito. Apaka-ipokrito. Ipokrita. Santo-santita. sa Duterte at kina Presidente. Para sa GMA